ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa biglaang anunsyo ng pagkaantala sa pagpapalabas ng pinakabagong teleserye na Gabo, isang proyektong matagal nang hinihintay ng mga taga-subaybay, agad, mabilis, at halos sabay-sabay na kumalat ang iba't ibang reaksyon at espekulasyon mula sa publiko. Isang pagsabog na hindi lang basta ingay, kundi epekto. Lalo na't pagbibidahan ito ni Coco Martin, kilala sa kanyang matitinding pagganap kasama ang kanyang matagal ng kapareha sa industriya at sa harap ng kamera si Julia Montes. Ngunit sa likod ng pananabik na iyon, unti-unting sumingit ang bahid ng pagkadismaya. At kasunod nito panghihinayang. Marami ang nagtatanong, bakit? Bakit sa kabila ng matinding promosyon? Bakit sa kabila ng mahabang paghahanda? Bigla itong ipinagpaliban? Sa gitna ng katahimikan ng ilang opisyal na pahayag. Lalo lamang lumalim ang intriga. Ang iba nag-isip. May problema kaya sa produksyon? May tensyon kaya sa pagitan ng mga artista? O may hindi inaasahang pangyayari sa loob mismo ng set? Tanong kasunod ang tanong. Hinala kasunod ang hinala. Ngunit sa huli nilinaw. Ang dahilan ay isang desisyon. Isang kolektibong hakbang ng buong team na pansamantalang magpahinga. Isang pahinga na makatuwiran. Pero para sa mga sabik ng manonood, hindi iyon sapat. Hindi iyon madaling tanggapin. At habang lumalakas ang usap-usapan, hindi na nahimik si Coco Martin. Sa isang panayam direkta niyang hinarap ang mga tanong, ang mga agam-agam ng publiko. Sa bawat salitang kanyang binitiwan, ramdam ang kumpiyansa, ramdam ang pananabik, pero higit sa lahat, ramdam ang lalim. Isang lalim na tila nagpapahiwatig ng bigat ng responsibilidad na kanyang pasan. Ipinaliwanag ni Coco Martin. Ang teleseryeng Gabo ay hindi lamang basta palabas. Hindi ito ordinaryo. Hindi ito pangkaraniwan. Ayon sa kanya, ito ay pagsasanib ng komedya, ng aksyon, at ng drama. Tatlong mundo pinagsama. Tatlong emosyon sabay na ihahain. Isang karanasan na kakaiba. Habang siya'y nagsasalita, mararamdaman ang dedikasyon. Para bang bawat salita, may kasamang pangako. Pangakong hindi niya bibigin. Ang mga taong patuloy na sumusuporta sa kanya. At dito lalong naging malinaw. Iba ang Gabo. Hindi ito iisang tuloy-tuloy na istorya lamang. Hindi ito iisang direksyon. Bagkus ito ay binubuo ng iba't ibang episode. Bawat isa may sariling kwento. May sariling misyon. May sariling laban. Sa bawat linggo, may bagong hamon. May bagong karakter. May bagong emosyon. At sa bawat pagbukas ng bagong yugto, isang panibagong pagsubok para sa pangunahing tauhan. Samantala, sa kabilang banda, si Julia Montes. Isang pangalan na kilala sa drama. Isang mukha na sanay sa emosyon. Ngunit ngayon, hinaharap niya ang ibang laban. Ayon kay Coco Martin, puspusan ang kanyang training. Hindi ito biro. Hindi ito madali. Hindi lang simpleng pag-arte ang kailangan. Kundi lakas, kilos, tapang. Kailangan niyang matutunan ang paggamit ng baril, ang koreografiya ng bakbakan, at maging ang pagmamaneho ng motorsiklo sa gitna ng peligro. Sa bawat araw ng pagsasanay, hindi lang pisikal na kakayahan ang sinusubo, kundi pati ang kanyang determinasyon bilang isang aktres. Sa likod ng matapang na imaheng ipinapakita ni Julia Montes, may isang babae na tahimik na lumalaban. May mga sandali na siya ay nag-iisa. Tahimik. Nag-iisip. Tinatanong ang sarili. Kaya ba niya? Kaya ba niyang sabayan ang matinding aksyon na matagal nang kinagisnan ni Coco Martin? Ngunit sa bawat pagdududa, may isang desisyon. Lumaban. Tumayo. Magpatuloy. Pinipili niyang patunayan na kaya niya, hindi lang bilang kapareha,
kundi bilang isang mandirigma sa loob ng kwento. Samantala si Coco Martin, sa kabila ng kanyang karanasan, hindi rin ligtas sa pressure. Pabiro niyang sinabi na hindi na niya kailangang mag-training dahil halos araw-araw aksyon ang kanyang ginagawa. Ngunit sa likod ng biro, naroon ang katotohanan. May bigat, may inaasahan. Bilang pangunahing mukha ng proyekto, alam niyang bawat eksena, bawat galaw, bawat linya, ay husgahan, at bawat pagkakamali, mapapansin. Dagdag pa niya, hindi lang si Julia Montes ang naghahanda. Lahat ng kasali sa proyekto, sumailalim sa masusing training. Para bang isa itong kolektibong laban. Isang laban na walang pwedeng maiwan. Walang pwedeng mahuli. Walang pwedeng sumuko. At sa ganitong mga sandali, nabubuo ang isang kakaibang samahan. Isang tahimik na kasunduan. Na kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat, lalaban sila. Magkakasama. Habang patuloy ang paghahanda. Habang unti-unting nabubuo ang bawat detalye ng gabo, mas lalo pang tumitindi ang pananabik ng publiko. Ang pagkaantala, na noong una ay naging sanhi ng pagkadismaya, unti-unti nagbabago. Nagiging interes, nagiging kuryosidad, nagiging pananabik na mas malalim. Ano nga ba ang mga kwentong ihahain ng gabo? Anong emosyon ang aantig sa puso ng mga manunood? At higit sa lahat, paano muling patutunayan nina Coco Martin at Julia Montes na sila ay hindi lamang basta mga artista, kundi mga tagapagkwento na kayang humawak, humila, at mag-iwan ng bakas sa puso ng bawat nanonood. Sa huli, ang teleseryeng Gabo ay hindi na lamang isang palabas. Isa na itong simbolo ng paghihintay, ng paghahanda, at ng pangako. Isang pangako na may darating, na higit pa sa inaasahan, at sa bawat araw na lumilipas. Habang papalapit ang pagbabalik nito sa ere, iisa ang tanong na mas lalong umiigting. Handa na ba sila na harapin ang mundong ihahain ni Coco Martin at Julia Montes? Ngunit habang papalapit ang araw ng pagbabalik, may isang katotohanan na unti-unting lumilitaw. Hindi lang ang palabas ang binubuo. Hindi lang ang mga eksena ang hinuhubog, kundi pati ang mga taong nasa likod nito. Sa loob ng set, may katahimikan na hindi pangkaraniwan. Isang katahimikan na puno ng konsentrasyon, puno ng tensyon, puno ng inaasahan. At sa gitna ng katahimikang iyon, naroon si Coco Martin. Nakatayo, tahimik, nakatingin sa malayo, para bang sa isip niya. Hindi lang eksena ang kanyang iniisip, kundi ang kabuuan, ang direksyon, ang magiging epekto ng bawat detalye. Dahil para kay Coco Martin, ang Gabo ay hindi lang proyekto. Isa itong laban. Isang laban na kailangang mapanalo. Hindi para sa sarili lamang, kundi para sa lahat ng naniwala. At sa kabilang dulo ng set, naroon si Julia Montes. Hingal, pawisan, pagod, ngunit hindi sumusuko. Sa bawat ulit ng eksena, sa bawat bagsak, sa bawat takbo, sa bawat paghawak ng baril, unti-unti niyang binubuo ang isang bagong bersyon ng sarili. Isang Julia Montes na hindi lang marunong umiyak sa harap ng kamera, kundi handang lumaban, handang masugatan, handang masaktan para sa karakter. At sa isang sandali, nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang salita, walang eksenang kinukunan. Ngunit may usapan. Isang tahimik na pag-unawa. Na pareho silang may dinadala. Pareho silang may pinagdadaanan. At pareho silang hindi pwedeng umatras. Ngunit hindi lahat ay nakikita ng publiko. Sa likod ng kamera, may mga gabing walang tulog. May mga eksenang paulit-ulit hanggang sa mawala ang pagod at matira na lang ang determinasyon. May mga pagkakataon
Na ang pagdududa ay dumarating ng walang paalam. Kaya ba natin ito? Handa na ba talaga tayo? Ngunit sa bawat tanong, may sagot. Hindi sa salita, kundi sa gawa. Sa bawat eksenang tinatapos. Sa bawat sugat na tinitiis. Sa bawat pagod na nilalampasan. Doon nila pinapatunayan na handa sila. Habang lumalalim ang gabi. At habang unti-unting natatapos ang araw ng shooting. May isang eksenang hindi inaasahan. Isang eksena na walang script. Si Julia Montes. Nakaupo sa gilid. Tahimik. Nakayuko. At si Coco Martin. Lumapit. Hindi bilang co-actor. Hindi bilang bida. Kundi bilang kasama. Pagod ka na? Tanong niya. Isang simpleng tanong. Pero puno ng malasakit. Saglit na katahimikan. Pagkatapos isang mahinang ngiti mula kay Julia Montes. Hindi pa pwede mapagod, sagot niya. At sa sagot na iyon, naroon ang lahat. Ang sakripisyo. Ang pangarap. Ang laban. Dahil ang Gabo ay hindi lang kwento ng isang karakter. Ito ay kwento ng mga taong handang ibigay ang lahat para makalikha ng isang mundong paniniwalaan ng iba. At habang papalapit ang araw ng pagbabalik, mas lalong tumitindi ang tibok ng bawat sandali. Mas lalong umiigting ang bawat emosyon. Dahil sa likod ng bawat eksena na mapapanood, may katotohanang hindi kayang itago. Na ang Gabo ay hindi basta ginawa. Ito ay pinagdaanan, pinagpaguran, at higit sa lahat, pinaglaban, at sa muling pagbukas ng telebisyon. Sa unang eksena, sa unang linya, sa unang putok ng aksyon, isang tanong ang sasabog sa isipan ng lahat. Ito na ba ang simula ng isang teleseryeng hindi lang papanoorin, kundi mararamdaman? At kung handa na ang lahat, isang bagay ang tiyak. Ang mundo ng Gabo ay hindi na basta kwento. Ito ay magiging karanasan. Isang karanasan na hindi mo basta makakalimutan.